Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at mas lalong git po sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga po na sa umagang ito, hindi tayo magsasawang sabihin na ang ating Diyos ay mabuti, dakila at makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ilang araw na lamang po, ilang linggo na lamang po ay matatapos na ang taong 2023 na tayo'y patuloy na iniingatan, ginagabayan at pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Tunay nga po na sa umagang ito, patuloy pong manitili sa ating mga buhay ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na nagmumula po sa Kanya. Kaya't inaanyayahan ko na po ang lahat na tumayo at pangungunahan po tayo sa opening prayer ni Sister Jezabel Pacheco at ng worship team. Wait
Hallelujah, 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 O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo palagi sa aming mga buhay, O God. Salamat, napakabuti mo, napakadakila mo, O God. Tunay nga, Panginoon, na kulang ang aming mga labi sa pagpapasalamat sa lahat ng kabutihan, kadakilaan mo sa aming mga buhay, O God. Lord, sa oras na ito, Father God, patuloy, Panginoon, na humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po, Panginoon, ng aming mga naisip, nagawa na hindi po naging kadugod-lugod sa inyong harapan, O God. Lord, sa umagang ito, O Lord, linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong dugong banal, O God, upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan sa oras na ito, O Lord. Patuloy, Father, na kayo, Panginoon, ang siyang maparangalan sa aming mga buhay. Kayo ang makita, O God, sa aming pagpupuri sa umagang ito, O Lord. Maraming salamat sa kapatawaran, O God. Salamat, Panginoon, sa dugo mong banal, Panginoon, na naglinis sa amin sa lahat ng aming mga kasalanan, O God. Salamat, Father. Napakabuti mo, napakadakila mo palagi sa aming mga buhay, O Lord. Dalangin din po namin sa umagang ito, Father. Tunay nga, Panginoon, na samahan niyo po kami, O God. Gabayan niyo po kami, Father. Kayo po, Panginoon, ang maging sentro, Panginoon, ng gawain ito, O Lord. Kayo ang mataas, kayo ang mapapurihan sa oras na ito, O Lord. Patuloy, Father, lahat ng gawain, O Lord, sa buong mundo, O Lord, sa buong Pilipinas, O Lord. Patuloy, Father, na bisitahin mo, O Lord. Kayo, Panginoon, ang maging sentro ng bawat gawain, O Lord, sa bawat bahay, sambahan, O Lord. Patuloy, Father God, na lahat, Panginoon, ang gagamitin mo, Panginoon, sa oras na ito, O Lord. Gamitin niyo po sila mightily and powerfully, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang maparangalan sa kanilang mga buhay, O Lord. Simula, Panginoon, sa worship, O God, hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito, O Lord, maging sa maghahatid ng inyong salita, O Lord. Patuloy, Father, nalalangsan mo ang kanyang labi, O Lord. Kayo, Panginoon, ang mapapurihan, kayo ang maitaas, O Lord. Patuloy, Father, na yung kalooban mo lamang ang marinig namin sa oras na ito, yung nais mo lamang ang marinig namin sa umagang ito, O Lord, at maging kalakasan, Panginoon, ng aming mga physical at spiritual na pangangatawan, O Lord, na magagamit namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, O Lord. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay pinagtagumpay nyo na sa umagang ito, sa oras na ito, O Lord. Alam namin, Father God, nakasama po namin kayo, O Lord, sa umagang ito. Patuloy, Father, na kayo ang manguna. Kayo, Panginoon, ang makita sa oras na ito. Maging, Panginoon, sa mga nanonood sa live stream, kayo, Panginoon, na magpala sa kanila. Kayo, Father God, ang kumilos sa kanilang mga buhay, O Lord. At kayo, Panginoon, ang makita nila sa oras na ito, Father. Tunay nga, Panginoon, na hindi aksidente kung bakit sila napunta, Panginoon, sa social media na ito. Patuloy, Father, na may dahilan kayo, Panginoon, kung bakit sila nanonood ngayon sa oras na ito, Father. Kayo po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong magalak sa presensya ng Panginoon. Dahil tulad ng mga agila, tayo lilipad at lilipad. At hindi tayo mapapagod na magpuri sa Kanya. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di ba
magpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo sa aming buhay. Nawa kayo po, Panginoon, ang palaging maitaas sa aming buhay. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo.
Yes, so Jesus, hallelujah, Father. Salamat, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, tunay nga, Father, na ang kadakilaan mo, Panginoon, ay di mapapantayan ni naman, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kalwalhatian. Salamat, O Diyos, sa iyong mga kabutihan, Father. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na kulang ang aming mga labi, Father, upang sambitin, O God, kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang lagi naming luluwalhatiin, Father. Lord, Ikaw lagi ang aming pararangalan, Panginoon. You are the King of Kings, Father. You are the Lord of Lords, Panginoon. Lord, wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Lord, patuloy, Lord, na Ikaw ang manguna ngayong araw na ito, O Diyos. Lord, let your people, Panginoon, listen to your word, Father. And Lord, let your voice, Panginoon, be heard in this place, Panginoon. Be heard in the live stream, O God, Jesus. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mapakinggan ka, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord. Continue to open their hearts, Father. Continue to open their minds, O God. Continue to open their soul, Father. Lord, patuloy, Lord, na Ikaw ang manguna sa kanilang mga buhay, O God. Salamat, salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na alam namin, Father, may gagawin ka, O God. May gagawin ka ngayong araw na ito, O Diyos. May ginagawa ka na, Panginoon. Ngayon, Lord, salamat, 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 O Lord. Alam ko, Lord, may gagawin ka. Marami ang sisigla. Marami ang lalakas, Panginoon. Marami, Panginoon, ang matutugunan, Panginoon, ang kanilang mga panalangin, Father. Marami, O God, ang makakakilala sa iyo, Panginoon. Marami, O Diyos, ang magkakaroon, Panginoon, ng kagalingan sa kanilang mga buhay, O God. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Alam ko, O God, na I am not enough, Father, na hindi ako karapat dapat, ngunit, Lord, salamat, O Diyos, sapagkat ako'y pinili mo upang magbahagi ng iyong salita. At dalangin ko, O Lord, continue to cleanse me, Panginoon, with your precious blood, Panginoon. Ako po'y lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. Lord, ang nais mo lamang, Panginoon, ang siyang lumabas sa aking mga labi, Father. Ang nais mo lamang, Panginoon, ang siyang masambit, Panginoon, ng aking mga labi. At alam ko, Panginoon, na ang bawat salita na nagmumula sa iyo, Father, ay nagbibigay ng panibagong kalakasan. Nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa. Salamat, 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 Lord. Alam namin, O Diyos, na kami ay tagumpay na sapagkat Ikaw, Father, ang aming Ama naman na nagumpay, Panginoon. Salamat, salamat, O God. We claim, O Diyos, the victory upon victory, Panginoon. We claim, O God, the wisdom upon wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo. We claim, O God, the provision, Panginoon, yung kalakasan, O God, yung kabutihan mo, Panginoon. At Lord, Ikaw ang mag-glorify, Panginoon, sa araw na ito. Lord, ang lahat ng mga tao, Panginoon, patuloy, Lord, na Ikaw ang manguna sa kanilang mga buhay. Salamat, salamat. Laging Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming papupurihan. At Ikaw lamang, Panginoon, ang laging dadakilain at dadakilain ang buhay ng bawat isa. Lord, let our life be glorify You in Jesus, in Jesus. Hallelujah, Panginoon. Salamat, 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 O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, isang magandang araw po sa buhay ng bawat isa. Sa mga nakikinig po sa ating live stream ngayong araw na ito. So, sabihin mo nga sa katabi mo, kamusta ka naman? Amen. So, di ba po parang minsan, sobrang dalang po ng mga nangangamusta sa atin, di po ba? So, yung mga katabi nyo po sa bahay, kamustahin nyo naman po. Kasi minsan akala natin okay lang sila, pero hindi pala. Di po ba? So kaya very important po na tinatanong po natin yung ating mga kapatid, yung atin pong mga kaibigan, kung kamusta na ba sila. Amen? So kaya naman po patuloy po nating i-share po yung ating live stream upang mas marami pa po ang maabot. So at salamat din po sa mga nagsha-share po ng ating live stream. Amen? So isa nga po munang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. So napakabuti po ng Diyos, di po ba? So parang isang taon na po ata
mula nung makatayo po ako dito po. Amen. So, tunay po na napakabuti ng Diyos. Sabi nga, bilang isang Kristiyano, ako ay hindi perfecto kasi sabi nga tayo po ay nasa lupa. Di po ba? Minsan po, nakakagawa pa rin tayo ng mali. Pero sabi nga, ang Diyos po ay marunong magpatawad. Amen? So sabi nga, we are not enough, but we are the chosen one. Pinili po tayo ng Diyos. Amen po? Sabi mo po sa katabi mo, pinili ka ng Lord. Amen? So tunay nga po, di ba, napaka-bless po ng buhay ng bawat isa. Dahil nga sabi nga, ang dami pong nangyayari sa mundo. Last time po, di ba, nagkaroon ng lindol. Naramdaman niyo po ba? Amen? So, di po ba, pero salamat po sa Lord sapagkat po tayo ay ligtas. Amen? Salamat po sa Lord sapagkat tayo po ay naririto ngayong araw na to. Salamat po sa Lord sapagkat nakakapakinig pa rin tayo ng kanyang mga salita. Amen? So, ang buhay po natin ay isang regalo. Amen? Regalo po ng Lord na tayo ay naririto. Amen? So, kaya nga po, sabi nga, yung pag-aaralan po natin ngayon ay isa po sa mga napapanahon din. Amen? So, pansin nyo po ba, kasi po ako po ay businesswoman na ngayon. Amen? So, pansin nyo po ba, padami po ng padami ang mga businesswoman at businessman. Amen? Marami po ang mas nagiging matalino na sa paggamit ng kanilang mga resources. Ano po ba yung resources? Ito po yung pinagkukunan nila ng yaman. Amen? Yung pong, kumbaga po, salary nila or yung yung way nila para magkaroon ng buhay dito sa lupa. Amen? So, madami naman po talaga yung successful na sa buhay, financially speaking. Marami po ang mayaman na. Marami po tayong mga kilala na talagang magaganda yung bahay, may kotse. Pero ang tanong po, do you glorify the Lord with the resources that you have? Ang Diyos po ba ay nag-glorify dun sa mga bagay na mayroon ka? Amen? Ang Diyos po ba ay napaparangalan mo sa bawat achievement mo sa buhay mo? Amen? Ang Diyos po ba ay nag-glorify mo sa bawat bagay na ginagawa mo? Amen? Bilang isang Kristiyano po, taong may relasyon sa Panginoon, matalino ka ba sa pag-i-invest ng oras at panahon mo? Tanungin mo nga sa katabi mo, matalino ka ba? Amen? Sumagot naman po ng oo, di po ba? Amen? So, matalino ka ba sa pag-i-invest mo sa panahon at oras mo? Ano po ba yung way natin para mag-glorify ang Lord gamit yung oras at panahon? Sabi nga, lahat po tayo, binigyan lang po ng 24 hours a day. Pero dun po sa 24 hours na yon, para sa sarili mo lang ba yon o may time ka para sa Lord? Amen? So sabi nga, dapat po matalino tayo sa pag-i-invest ng oras at panahon. Maikli lamang po ang buhay. Hindi po natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kinabukasan. O baka naman mamaya po nakakalimutan na natin ng bigyang pansin at oras ang relasyon natin sa Panginoon dahil masyado po tayong busy. Amen? So, alam po natin, sabi nga, meron po akong isang trailer na napanood, yung magiging palabas po nila Marian and Ding Dong. Sabi po doon, life is short, shorter than we think. Amen? So, alam po natin that life is short. Pero, sabi, shorter than we think. Mas maikli pa po sa kung paano natin isipin. Amen? So, minsan akala natin, oo, life is short. Pero, alam mo na life is short, pero may ginagawa ka ba? Amen? May ginagawa ka ba para sa kingdom ng Lord? Ano ba yung ginagawa mo para mag-glorify siya sa buhay mo? So, kailangan po, dahil life is short, we should do what is right. We have to do something that will glorify the Lord bago pa po mahuli ang lahat. Amen? So, sabi nga, meron pong kasabihan na nasa huli lagi ang pagsisisi, di po ba? So, habang po tayo ay nandito pa sa lupa at tayo ay malakas, let us glorify the Lord through our life. So, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay pinagmagatan pong investing in God's kingdom. Amen? Investing in God's kingdom. Ano po bang ibig sabihin ng invest? So, usually po, naririnig po natin to sa business, di po ba? So, pag po sa business, financially speaking, when we say invest, it is to commit money in order to earn. Amen? It's a financial return. It's to grow one's money over time. So, sabi nga, you are committing money
para maka-earn ka. So, di ba po pagka isang businessman or businesswoman, naglalabas po ng pera bago makapagpatayo ng business. Amen? Yun po yung invest. You are investing money para po sa business mo. Pero, sabi nga, as a Christian, bakit po hindi natin gawin na instead of committing money, why don't we commit to the Lord to grow? Amen? Bakit po hindi tayo mag-invest ng oras sa Panginoon? Bakit po hindi tayo mag-commit sa Lord so we can grow as a Christian? We can grow as a human being. Amen? So sabi nga, hindi tayo hanggang dito lang. Amen? Naniniwala po ba kayo na may magandang plano ang Lord sa buhay mo? Naniniwala po ba kayo na ang mga nakaupo ngayon, siya nang tatayo dito? Amen! Di po ba? So sabi nga, hindi hanggang dyan lang ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi habang buhay na nakaupo ka lang dyan, kasi sigurado ako gagamitin ka din ng Lord para sa kingdom niya. Amen? So, instead of investing our life or our money from the business that we have, hindi naman po masamang mag-business. Pero lagi po nating tandaan, we should also commit ourselves to the Lord. We should also commit ourselves to the kingdom of the Lord. So, why don't we invest in the Lord? Di po ba? We invest to be better. So, kasi kapag po tayo ay nag-i-invest, mas may mga nababago po sa ating buhay. Amen? So, let us invest in Lord. Di po ba? So, sabi po dito sa atin pong text, sa 1 Timothy verse 6:17 to 19. In Tagalog po, sabi po dito, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Verse 19, sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Amen? Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Sabi ko nga po kanina, di po ba, hindi po masama ang magkaroon po ng kaginhawahan sa buhay. Hindi po masama ang magpayaman. Amen? Sino po ba ang ayaw yumaman? Pero, yung kayamanan na meron ka, yung kayamanan na pinagkatiwala ng Lord sa'yo, saan mo ba ginagamit? Amen? Ano ba yung nangyayari dun sa kayamanan na ibinibigay sa'yo ng Lord? Hindi po masama ang umasenso. Amen? Kasi yun po talaga ang nais ng Lord sa atin, to have a better and best future. Di po ba ang plano po ng Diyos ay mabuti para sa mga anak niya? Amen? Ayaw niya po na tayo ay nahihirapan. Amen? Kasi mahal po tayo ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Amen? So sabi nga, hindi po masama ang yumaman dahil yun naman talaga ang gusto ng Lord sa buhay mo. The Lord wants to bless us financially. Ngunit mayroon pong tagubilin ang Panginoon. Ito po yung tagubilin niya sa atin. Sabi po dyan, sabi niya po sa kanyang mga salita, huwag tayong umasa sa kayamanang lumilipas. Sabi po sa verse 17, huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Amen? Alam po natin na yung pera, pwede pong mawala yan. Di po ba? Yung kayamanan na meron tayo sa lupa, pwedeng mawala yan. At sabi nga, lahat po tayo mawawala sa mundo, pero madadala mo ba yung pera na meron ka dito? Madadala mo ba yung kayamanan na meron ka dito? Di po ba? So, kaya nga po sabi dito, huwag tayong umasa sa kayamanang lumilipas. Instead, we should hope in Christ, not in our money. Di po ba kasi yung iba, di po ba pagka may sakit yung isang tao, lalo na kung mayaman, noon nila nare-realize na wala palang kwenta ang pera. Diba? Kasi kahit na po gaano sila kayaman, kahit gaano sila kapera, kapag ka talagang mawawala ka na, hindi po natin kayang bilhin ang buhay. Di po ba? So kaya nga sabi, we should hope in Christ, not in our money. We should be rich in doing good works. Amen? Magsimula po tayong mag-invest dun sa mga mabubuting gawa. Di po ba?
magsimula po tayong mag-invest dun sa mga akala natin simple lang, pero alam natin, sigurado tayo na yun ay kinalulugdan ng Panginoon. Amen? Let us invest in doing good works. We should be happy to give and ready to share. Sabi nga yung simpleng, for example, sa isang bata, walang baon yung classmate mo, yung simpleng bigyan mo siya ng baon. Di po ba? Yung bang, you are always willing to give. Di po ba? Yun po ay nalulugod na ang Lord. Amen? Sabi nga, hindi mo naman kailangang mag-donate ng 1,000,000 bago malugod ang Lord. Hindi mo naman kailangang pakainin ang buong barangay nyo para lang malugod ang Lord. Di po ba? Sabi nga, yung simpleng bagay na ginagawa natin, yung simpleng mabubuting gawa na ginagawa natin, nalulugod ang Lord. Amen? So sabi nga, tandaan po natin, hindi masama ang yumaman, ngunit habang lumalago po ang ating pinansyal na aspeto ng buhay, huwag po nating kalimutan na mag-invest din po sa kingdom ng Panginoon. Dapat po, habang lumalago tayo financially, lumalago din tayo spiritually. Amen? Dapat po habang yumayabong po yung investment natin, yumayabong din po yung investment natin sa kingdom ng Panginoon. Amen? So bakit nga po ba dapat tayong mag-invest sa kingdom ng Lord even though we are still here on earth? So why should we invest in the kingdom of God? Number 1 po is when we invest, our relationship with the Lord will be stronger. Amen? Purihin po ang Diyos. Sabi, when we invest in the kingdom of the Lord, our relationship with the Lord will be stronger. Amen? Sabi po dito sa John 17 verse 3, sabi po sa English, and this is eternal life, that people can know you, the only true God, and that they can know Jesus Christ, the one you sent. Sa Tagalog po, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Ano po bang ibig sabihin ng investing in God's kingdom? Ang ibig sabihin po nito, when we are investing in God's kingdom, we are spending time with the Lord. We are praying and talking to the Lord. We are reading and meditating His Word. Amen? Or we are following Him. We are following the Lord. Yun po ang investment natin. Amen? Hindi po pwede na, Lord, mag-i-invest ako sa iyo pero hindi ako magpe-pray. Amen? When we invest to the Lord, package po yun. We should spend time to the Lord. We should pray. We should meditate His Word. And we should follow Him. We should obey God's command. Amen? Hindi po pwede na, Lord, nagbibigay naman ako sa mga mahihirap eh. Pero, pagkatapos mong magbigay, ay, may makamundong bagay ka nang gagawin. Amen? Hindi po pwedeng ganon. We should follow God's command. So sabi nga, if you want to build a stronger relationship to the Lord, then we should start investing in God's kingdom. Amen? Kung gusto nyo pong makabuild ng mas malalim, na mas stronger na relationship sa Lord, then we should start investing in God's kingdom. Amen? Pero ang problema po sa atin, sabi nga, marami pa din pong sinasabing Kristiyano sila. Amen. Marami pa rin pong mga tao. Ito po ang problema. Gusto mong lumago sa Panginoon, pero tamad kang mag-church. Gusto mong lumago sa Panginoon, pero tamad kang umattend sa gawain ng Lord. Marami pa akong gagawin eh. Hindi ako pwede. Di po ba? Marami po tayong excuses. Di po ba? So sabi nga, kailangan maging available din tayo sa Lord. Minsan gusto nating mag-grow ang relationship natin sa Lord, pero hindi ka nagde-devotion. Hindi ka nagbabasa ng kanyang mga salita. Gusto mong mas mapalapit sa Lord, pero nakakalimutan mong mag-pray. Di po ba? Marami po, ito pa din ang problema hanggang sa ngayon. Di po ba? Gusto nating lumago, pero we are not doing our part. Sabi nga, sa isang relationship, it takes two to tango. Di po ba? Hindi po pwedeng ang Lord lang ang laging magbibigay sa atin. We also need to do our part. Kung gusto mong lumago sa Lord, then start praying.
Kung gusto mong lumago sa Lord, then start meditating His Word. Kung gusto mong lumago sa Lord, attend sa mga gawain ng Panginoon. Amen? Sabi nga, kung gusto mong magpagamit sa Lord, minsan, ito pa yung isang problema, malaking problema po, marami po ito sa mga Kristiyano. Gusto mong magpagamit sa Lord, pero pag kinall out ka, nahihiya ako. Hindi ko yata kaya. Di ba ba? Minsan, gusto mong magpagamit sa Lord, pero pag tinap ka na ng leader mo, tumatanggi ka. Pag tinap ka na ng pastor mo, tumatanggi ka. Mga kapatid, wag po nating hayaan na yung pagiging tamad natin o yung pagiging mahiyain natin ang maging dahilan para hindi mag-glorify ang Lord sa buhay natin. Amen? Sabi nga po, meron po akong isang napanood na video. Sabi niya, dapat po ilugar natin ang pagiging mahiyain. Wala naman pong masama sa ating ginagawa, di po ba? Wala pong masama na magpagamit sa Lord, bakit ka mahihiya? Amen? Sabi nga, pag tumayo ka dito, hindi naman ikaw ang mag-glorify. Hindi naman ikaw ang makikita. Hindi naman makikita, ay, ang galing magsalita ni sister. Ay, ang galing tumugtog ni Brother John Ray. Ang galing umawit ni Sister Patricia. Hindi naman po ganun. Napakabuti ng Diyos sa kanilang mga buhay sapagkat nakakatayo sila dito. Dapat po ganun. Di po ba? Na hindi tayo yung makikita, hindi yung talento na meron tayo, hindi yung kagalingan natin, kundi yung kabutihan ng Diyos na mayroon sa buhay natin. Amen? So hindi po pwede na, sabi ng pastor mo, sister, ikaw yung tatayo sa Sunday. Ayoko, hindi ko pa kaya. Di po ba? So kung gusto mong magpagamit sa Lord, huwag kang tumanggi. Kasi sabi nga, yung mga leaders natin, yung mga pastors natin, pinag-pray din nila yan. Hindi naman sinabi ng pastor natin, tinatamad na kasi kung magbasa. Wala namang ganun eh. Di po ba? Na tinatamad na akong mag-aral ng salita ng Lord, ikaw naman tumayo. Ako na lang lagi yung nakikita, ikaw naman. Di po ba? Hindi naman ganun yung dahilan nila. Pinanalangin din po nila yon. Amen? At tumugon ang Lord. Ang Lord may vision din po na ipinakita sa kanila para ikaw yung gamitin. Para ikaw yung gamitin ng Lord para sa kingdom niya. Kaya wag po nating hayaan na yung pagiging mahiyain, yung pagiging tamad po natin, yung maging dahilan para lumayo ka sa Lord, para hindi mag-glorify ang Lord sa buhay natin. Amen? Sa nga pong malakas na palakpak sa Lord. Amen. So sabi nga, bakit ka po mahihiya if the Lord is giving you a privilege to be used in His kingdom? Amen? Kaya naman po sabi nga, maliit o malaki man na bagay yung pinapagawa ng Diyos sa atin, sumunod ka. Malaki man o maliit na ministry yung pinagkatiwala ng Diyos, sumunod ka. Sabi nga po, ang ministry naman po ay hindi lang yung music ministry, yung kids ministry, yung youth ministry. Hindi lang naman po yun yung ministry. Marami pong ministry. Yung simpleng ikaw yung magluluto ng merienda para sa mga kapatid mo, that is a ministry. Amen? Yung simpleng ikaw yung mag-aayos ng mga upuan sa church, that is a ministry. Amen? Yung mga simpleng bagay po na ginagawa natin para sa Lord, that is a ministry. Di po ba? Yung parang maglilinis ka ng church every Saturday bago ang Sunday, that is a ministry. Amen? Nag-glorify po ang Lord kapag tayo ay nagpapagamit sa Kanya. Natutuwa po ang Diyos, nagagalak po ang Kanyang puso kapag tayo ay nagpapagamit sa Kanya. Amen? Sabi nga, maliit man o malaki ang ministry na ipinagkaloob sa iyo ng Lord, na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, sumunod ka, gawin mo ng buong puso at buhay mo yung mga pinapagawa niya. Amen? So kasi sabi nga, because when you follow, you also start investing in God's kingdom. Simula po nung sumunod ka dun sa mga nais ng Diyos, sumunod ka sa mga ipinapagawa niya, then you are already starting to invest in God's kingdom. So kung gusto po nating mag-invest sa Panginoon, kung gusto nating lumago yung relationship natin sa Lord, you need to follow Jesus. Amen? You need to follow your leaders. You need to follow your pastors. Amen?
So kasi po sila ay pinagkatiwalaan. Sila ay inappoint ng Lord. Amen? Sila po ay mga anointed na people para i-guide po tayo dito, para mas lumago pa tayo bilang isang Kristiyano. Amen? Amen. So, number 2 po is, when we invest, we will have peace and contentment. Amen? So, peace and contentment follows when we really invest in God's kingdom. When we really invest in God's kingdom. Hindi po to yung parang, kumbaga sabi nga, when we really invest, ibig sabihin yun, talagang ini-invest mo na yung sarili mo para sa kingdom ng Panginoon. Amen? So sabi nga, hindi tayo dapat nag-i-invest dito lang sa lupa, pero dapat doon din tayo nag-i-invest sa langit. Amen? So kapag doon na talaga tayo nag-i-invest sa langit, then doon natin mararanasan yung peace at saka yung contentment. Sabi po dito sa sa unang Timoteo 6 verse 6 to 10, verse 6, sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. 7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis natin dito. Verse 8, kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Verse 9, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Amen. So sabi nga, ang Lord po, hindi naman lahat ng tao ay yayaman. Pero naniniwala po ba kayo na marami ang yayaman dito? Amen. So kasi po alam ng Lord na gagamitin natin yung kayamanan na meron tayo to glorify Him. Amen. So sabi nga, hindi lang tayo yayaman dahil gusto lang natin. Hindi lang tayo yayaman dahil magsisikap tayo. Yayaman tayo dahil mag-glorify ang Lord doon sa mga finances na ibibigay niya sa buhay natin. Amen? So sabi nga, when we invest in God's kingdom, we are starting to learn to be contented. Mas ma-appreciate na po natin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mas napapahalagahan na po natin yung mga mayroon tayo sa buhay natin. Amen? Sabi nga po, alam niyo po ba, being contented doesn't mean we don't desire more. Hindi po ibig sabihin na hindi na tayo humihiling pa ng iba. Kasi, sabi nga, bilang isang Kristiyano, kailangan lagi tayo nagsisik for more. Di po ba? Pero hindi po tayo nagsisik for more dito sa mundo. Nagsisik for more po tayo for the kingdom of God. Amen? So, it means po na hindi po ibig sabihin na we don't desire more, but it means we are thankful and grateful for what we have and patient enough for what's to come. Amen? So, parang, ang ibig sabihin po na pagiging kontento ay we are already thankful. Tayo po ay nagpapasalamat na sa kung anumang bagay na mayroon tayo. At we are already patient enough for what's to come. Kung ano man po yung mga dadating pa, natututo na po tayong maghintay. Amen? Na parang, hindi mo kailangang magmadali. Lord, kontento na ako kung ano yung meron ako ngayon. Pero alam ko, meron ka pang mas magandang inilaan para sa akin. At magiging pasensyoso ako, magiging matapat ako na maghihintay doon sa nais mo pa. Amen? Kasi nga po sabi, ang Lord, He wants to bless us. He wants to give us more. Amen? Gusto po ng Lord, lumago ka ng lumago. Not just spiritually, lumago ka ng lumago physically, emotionally, spiritually, financially. Amen? Yun po ang gusto ng Diyos. Kaya, sabi nga, we should always wait for God's best. Di po ba? At yung pagiging kontento po ay pagiging tapat sa paghihintay. Amen? So sabi nga po, bilang isang tao, innate na po talaga natin ang magsikpa. Di po ba? Gusto natin, Lord, gusto ko pang itry to. Yung bang curious ka sa mga bagay.
Gusto mo pang itry yung mga bagay-bagay. Pero sana po, kung gaano tayo ka-eager to be successful in this world, ganun din po sana tayo ka-eager to have a successful relationship with the Lord. Amen? Kung gaano tayo ka-eager na, Lord, gusto kong maging successful dito sa mundo. Gusto ko ng magandang career, gusto ko ng magandang work, gusto ko ng magandang bahay, magandang kotse, magandang business. Bago po tayo mag-seek for more dito sa mundo, bago po natin naisin na maging successful dito sa mundo, siguraduhin po muna natin na successful ang relationship natin sa Lord. Amen? Kasi sabi nga, kapag successful ang relationship mo sa Lord, kapag maayos ang relationship mo sa Lord, everything will follow. Amen? Yung mga ninanais mo sa buhay mo, ibibigay ng Diyos yan sa'yo. Hindi po madamot ang Lord. He is a cheerful giver. So, hindi niya po hahayaan na mahirapan ka. Hindi niya po hahayaan na lagi ka na lang nasasaktan, na lagi ka na lang nahihirapan. Nandoon na ibe-bless ka ng Lord. Yung success na gusto mo para sa mundo, then ibibigay yan ng Lord. Basta siguraduhin mo lang na successful na ang relationship mo sa Lord. Amen? Sabi nga, before you seek in this world, you should always seek first in His kingdom. Amen? So sabi nga, kung gaano po tayo sana ka-eager to seek for more in this world, ganun din tayo ka-eager to seek more for Jesus. Lagi pong unahin lagi ang Lord. Hindi po dapat huli ang Lord na parang kapag wala nang choice, nun lang maiisip ang Lord. Amen? So kailangan po, bago tayo mag-seek dito sa mundo, isik muna po natin ang Panginoon sa ating puso. I-secured po muna natin yung puso natin na meron na talaga akong Kristo sa buhay ko. Amen? So sabi nga, kasi ang Lord naman po, ibibigay po yung mga nais natin sa buhay. Ipagkakaloob niya yung mga nais natin sa buhay. Amen? Kung gusto mong makagraduate, you have to start first to seek more for Jesus. Ayusin mo yung relationship mo sa Lord pagka-graduatein ka ng Lord. Amen? Ayusin mo yung relationship mo sa Lord, bibigyan ka niya ng business. Ayusin mo yung relationship mo sa Lord, bibigyan ka niya ng bagong bahay. Amen? Ayusin mo yung relationship mo sa Lord, bibigyan ka niya ng sasakyan. Amen? Kapag maayos po yung relationship natin sa Lord, naayos po yung buhay natin sa lupa. Pag maayos po yung relationship natin sa Lord, ibe-bless ka ng Lord. Amen? Tanggapin po natin yung blessing ng Lord sa ating mga buhay. Amen. Sabi nga po sabi po dito sa jenniferbooth.com, sabi niya, contentment is an attitude that says, I will be satisfied with what God has given me. Amen. Tayo po ay makukontento sa kung ano ang binigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Tandaan po natin, when we invest to the Lord, we are starting to be contented. Amen? So let us learn to enjoy and treasure yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Maaari pong ang tingin natin dito ay maliit man o malaki, turuan po natin yung atin pong mga puso na magkaroon ng kakontentuhan. Sabi nga, marami pong i-offer ang mundo, pero meron pong ino-offer ang Lord na hindi kayang i-offer ng mundo. Yun po yung kaligtasan ng buhay natin. Amen? Marami pong o-offer ang mundo. Pwede kang bigyan niya ng fame, pwede kang bigyan niya ng money, ng possession, ng wealth, everything, pwede kang bigyan yan. Pero sigurado ka bang ligtas ka? Amen? Pero ang Lord, kayang i-offer lahat ng bagay na yon. Kaya din pong ibigay ng Lord yon. Amen? Basta siguraduhin mo munang ligtas ka na, ligtas na ang puso mo. Amen? May relasyon ka na sa Lord. Amen? So remember, when we invest in God's kingdom, we are learning to be content and we start avoiding the allure of greed. Amen? Kumbaga parang, ang mga, yung greed po parang wala na sa atin yan. Amen? We are starting to avoid that one. Na parang hindi na ito mahalaga sa atin. Kasi ang mahalaga na sa atin, may kakontentuhan ka na sa puso dahil mayroon kang Kristo. At alam mo na parang, Lord, I am at peace na meron ka laging ibibigay sa akin.
I am at peace and contented na magiging maayos yung buhay ko. Amen? So sabi nga po, at alam niyo po ba, ang investment sa langit nagbibigay ng kapayapaan. Sabihin mo po sa katabi mo, kapayapaan. Amen? So alam niyo po, ang kapayapaan, napakahirap na pong makamtan. Di po ba? Dito sa mundo natin, ang daming gulo, may war, maraming problema. Di ba po? Kaya maraming mga nade-depress, maraming nagkaka-anxiety, kasi wala po silang kapayapaan sa puso. But when we start investing in God, mayroon po tayong kapayapaan. We have peace for sufferings. We have peace for the future. We have peace for the world. Di po ba? Ang sarap po sa pakiramdam na may peace tayo sa tuwing nakakaranas tayo ng problema. Na alam natin na, oo nga Lord, no, may problema ako, pero payapa yung puso ko. Kasi alam ko na hindi mo ako pababayaan. Alam mo yun, parang ang sarap po sa pakiramdam na we are at peace na, Lord, oo, maaaring dinadanas ko yung problema na to. Or Lord, maaaring grabe yung pagsubok na nararanasan ko ngayon. Pero Lord, may kapayapaan ako. Dahil alam ko po na ikaw ay sumasagot sa panalangin. Amen? We are having a peace for the future. Dahil alam po natin na yung future na inilaan ng Lord ay laging better. Diba? Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, ang Lord po ay may better plan sa ating mga buhay. Amen? Ang Lord po hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya po hahayaan na mapahamak tayo. Ang future na inilaan ng Lord sa atin ay laging the best. Amen? Lalong-lalo na po sa mga anak niya. Sabi nga, kung yung ibang tao pinagpapala ng Lord, ikaw pa ba? Amen? Kung yung ibang tao pinagpapala ng Lord, ikaw pa ba na nagpapagamit sa Lord? Ikaw pa ba na nag-i-invest sa God's kingdom? Amen? Mas lalo po tayong bibigyan ng kapayapaan, mas lalo po tayong ibe-bless, mas lalo po tayong iingatan dahil alam po ng Diyos yung puso natin. Amen? So sabi nga, kapag po tayo ay nag-i-invest sa langit, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa mundo. Na parang, Lord, ang daming nangyayari, ang daming problema sa mundo, pero may kapayapaan yung puso ko. Dahil alam ko na ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Amen? Dahil alam ko na ikaw ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa mundo. Di po ba, ang sarap po sa pakiramdam na kahit magulo yung mundo, dahil meron kang Kristo, payapa ang puso mo. Amen? Na kahit magulo yung mundo dahil meron kang Kristo, meron kang kapayapaan sa buhay mo. Sabi po sa Philippians 4 verse 6-7, in English, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao na siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi po ba napakasarap sa puso at pakiramdam ng kapayapaan, na hindi mo kailangang mangamba sapagkat ang Diyos ang iyong kasama. Amen? Na hindi mo kailangang mamroblema sapagkat may kapayapaan ka na ang Diyos ang magpro-provide sa lahat ng iyong pangangailangan, na ang Diyos ay tutulong sa iyo sa panahon ng kagipitan, na hindi mo kailangang matakot sa kinabukasan dahil may kapayapaan ka na ang Diyos ay may mabuti at the best na plano para sa iyo. Amen? Sabi po ni Croft M. Pence, no God, no peace, but no God, no peace. Kapag wala kang Kristo, wala kang kapayapaan sa buhay mo. Pero kapag kilala mo ang Panginoon at mayroon kang Kristo sa buhay mo, may kapayapaan ka sa puso mo. Amen? So, napaka-ikli lang po nung quote na to. No God, no peace. No God, no peace. Kilalanin mo ang Diyos, mas makikilala mo ang kapayapaan. Amen?
Kasi yung kapayapaan po na nagmumula sa Lord, walang katumbas na kapayapaan na meron dito sa mundo. Amen? Kasi dito po sa mundo, parang magka-problema ka lang ng konti. Lord, ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin ko dito? Parang tuliro ka na problema ka ng sobra. Pero pag kilala mo ang Diyos, na may problemang dumating sa buhay mo, matatag ako. Strong ako. Kasi may Diyos ako sa buhay ko. Amen? Amen. So, when we invest in God's kingdom, we find peace and contentment. Amen? So, number 3 po, when we invest in God's kingdom, there is no loss. Sabi nga, kapag sa Lord ka nag-invest, wala kang talo. Amen? Kapag sa Lord mo inilaan yung buhay mo, wala kang talo. Amen? So ako po, sabi ko nga sa inyo, nag-business din po ako. So, hindi ka sigurado kung kikita ka ba. Amen? Sa business po, ganun eh. Di po ba? Sino po dito yung may business? O yung nag-business na? Or may investment? Sabi nga po, when we invest, hindi ka naman 100% sure nakikita. Di po ba? Sa business, hindi ka sigurado kung magiging panalo ba. Especially po sa dami ng competitor sa business. Di po ba? Kailangan mo talagang mag-effort. Kailangan mong maging smart and creative para at least may edge ka. Sa business po, minsan panalo, minsan talo. Ngunit tulad po ng business, kailangan po mag-effort din tayo when we are investing in God's kingdom. Di po ba? Nag-e-effort tayo na gumawa ng mga flyers, nag-e-effort tayo ng mga bagay. Di po ba? May ginagawa tayo para lumago yung business natin. Ganon din po sa pag-i-invest sa Lord. Kailangan bilang isang Kristiyano, mag-effort din po tayo. Hindi po pwede yung pwede na. Dapat po, we give our all to the Lord. Amen? Pero hindi po tulad ng business na natatalo. Kasi po kapag kay Kristo, sigurado ang panalo. Amen? So hindi po tulad ng business na hindi ka sure, kay Lord, sure ka. Amen? Minsan po akala natin hindi talaga tayo nanalo. Kasi minsan parang, Lord, hindi mo naman binigay yung panalangin ko eh. Lord, hindi mo naman sinagot yung pinapanalangin ko. Lord, hindi ko naman nakamtan yung nais ko. Di natalo ko. Pero hindi po talaga tayo natalo. Kasi hindi ka sinagot ng Lord sa panalangin na yan, kasi may mas magandang plano siya para sa'yo. Amen? May mas maganda siyang inilaan para sa'yo. Minsan nga po, di ba, parang ilalayo tayo ng Lord sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang pangyayari, o sa isang bagay. Kasi hindi dahil lang gusto ng Lord na masaktan ka. Pero minsan, sabi nga, no is a redirection. No is for the better. Di po ba? So minsan magno-no ang Lord sa atin, hindi dahil talo ka. Panalo ka pa din dahil inilayo ka ng Lord sa kapahamakan. Panalo ka pa din dahil may mas magandang inilaan ng Lord na plano para sa'yo. Amen? Akala lang po natin natalo tayo, pero sigurado po panalo tayo. Amen? Basta po tayo nag-i-invest sa Panginoon. Nag-i-invest sa God's kingdom. Kaya wag po tayong malulungkot sa bawat no na meron tayo sa buhay. Or sa bawat delay na meron tayo. Dahil sigurado po ako, kapag may Kristo, kaligayahan ang mararamdaman mo. Amen? Kapag may Kristo, kasaganahan ang mararanasan mo. Kapag may Kristo, kaligtasan ang matatamasa mo at kasiguraduhan na ang Diyos ay may mabuti at magandang plano sa buhay mo. Amen. So ito po, medyo mahaba lang po yung verse na to, pero sobrang ganda po kasi talaga. So sabi po dito sa Job 5, verse 20 to 26. Verse 20, sa panahon ng taggutom, di kanya pababayaan, at kung sa digmaan ay hindi kanya iiwan. 21, ililigtas kanya sa dilang mapanira at di ka matatakot sa kapahamakan. 22, kaguluhan at tagutom iyo lamang tatawanan at mababangis na hayop hindi mo katatakutan. 23, walang mga bato
sa bukid na iyong sasakahin, maiilap na hayop di ka lalapain. Verse 24, magiging ligtas ang iyong tahanan at iyong mga kawan ay hindi mababawasan. Verse 25, ang lahi mo ay di mapipigil sa paglaki, tulad ng damo ang mga supling mo ay darami. 26, tatamasahin mo ang mahabang buhay, katulad ng bungang nahinog sa panahon ng anihan. Di po ba? So medyo mahaba lang po yung verse, pero grabe yung message ng Lord. Amen? It is in the Word of God. Kaya naman magtiwala ka at maniwala. Surely there will be no loss in investing in God's kingdom. But rather, sabi po doon, but rather, provision, blessing, and protection are what we are going to receive. Hindi po tayo matatalo. Ang mararanasan po natin, provision, blessing, and protection. Amen? Kaya naman, aayaw ka pa ba? Sabi mo nga sa katabi mo, aayaw ka pa ba? Di po ba? Aayaw ka pa ba na mag-invest sa Lord kung yun yung matatamasa mo? Aayaw ka pa ba kung yun yung mararanasan mo? Amen? Kaya naman, let us start investing in God's kingdom. Pero paano nga po ba tayo mag-i-invest sa Panginoon? Dalawa lang po. How to invest in God's kingdom. Number 1 is decide with God. Amen? Bago mo po tanggihan yung mga bagay na nais ipagawa sa'yo, tanungin mo muna ang Lord. Amen? Seek answer through prayer. Sabi nila, paano naman sasagot ang Lord? Sasabihin ba ng Lord, oo anak, tanggapin mo. Amen? Hindi po ganon. You pray. You meditate the Word of God. Nasaan ang sagot? Magbasa ka ng Bible. Amen? Kasi minsan yung iba, Lord, hindi mo naman sinasagot yung prayer ko eh. Nagbabasa ka ba ng Bible? Nakikinig ka ba sa leader mo? Kasi minsan po, ang Lord nag-i-speak through our leaders and through our pastors. Amen? Doon po sa mga malalalimang relasyon sa Lord. Sa pamagitan po nila, o even sa mga preachings, maaaring doon sumasagot ang Lord. Di po ba? Minsan nakala natin, paulit-ulit naman yung sinasabi ng pastor ko, paulit-ulit naman yung naririnig ko, yun at yun na lang. Pero minsan nakala po natin ganun lang talaga. Pero hindi po natin napapansin, noon na pala sumasagot yung Lord sa prayer mo. 'Di ba? Parang in denial ka lang na yun na yung answer ng Lord kasi ayaw mo yung sagot na yun. Amen? Pero yun na pala yung answer ng Panginoon. So sabi nga, kapag po nagdesisyon tayo, alamin mo muna, sino ba yung mag-glorify kung gagawin mo to? Mag-glorify ko ba ang Lord? If yes, then go do it. Amen? Kapag mag-glorify ang Lord sa bagay na yan, then decide, do it. Amen? Decide with God. Kapag po tayo nagdidesisyon, hindi lang po yung, ito yung gusto kong mangyari. Ito yung nais ko. Hindi po ganun. Kailangan we decide with God. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, huwag po tayong mag-lean dun sa sarili lang natin. We should lean on the Lord. Amen? We should decide with God. Dapat lagi po nating kasama ang Lord sa pagdedesisyon sa ating mga buhay. Amen? So, how to invest in God's kingdom? Number 1 is, decide with God. Number 2, do it for God. Amen? So, nakapag-decide ka na, para kanino ba ginagawa yung bagay na yan? Sabi po sa Colossians 3, verse 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. So for example po, tinap ka ng leader mo, ng pastor mo, kapatid, ikaw yung mag-opening prayer sa Sunday. Tapos sabi mo, ay, ayoko, hindi ko kaya. Tanungin mo muna, kapatid, ikaw yung magpe-pray. Tanungin mo muna ang Lord, Lord, nais mo ba to sa buhay ko? Of course, mag-glorify ba ang Lord dyan? Yes! Then
do it. Tandaan nyo po, hindi po dahil gagawin natin yon, hindi dahil sinabi ng pastor. Hindi dahil sinabi ng leader. Hinahiya kasi ako kay pastor, mabait kasi si pastor, sige, kaya go na ako. Hindi po dapat ganon. We are doing it not for our pastors, not for our leaders, not for all the people that we surround us, but we are doing it to glorify the Lord. We are doing it to serve God. Amen? Hindi mo yun ginagawa para sa ibang tao. Ginagawa mo yun para kay Kristo. Sabi nga, work as if we are doing it for the Lord, not for ourselves or for people. At dapat po, we should start changing our perspective of investing. We should begin to consider investing not only in people, but in God. Okay po na tayo ay tumutulong sa mga tao, but we should always remember that we should also invest in God. Ang pagtulong po dapat bukal sa puso. Amen? Hindi dahil, oh may camera. Pipicturean kasi kaya kailangan magbigay. Di po ba? Kailangan we are doing everything for the Lord, to glorify the Lord, hindi to glorify ourselves. Sabi nga, kapag may gagawin po tayong isang bagay, hindi mo to gagawin so you will be glorified. But gagawin mo to so the Lord will be glorified. In other words, ano man po yung gagawin natin at gagawin pa, ginagawa natin, do it for the glory of the Lord. Sabi po, iba-iba po tayo ng talento. May magaling sa public speaking, may magaling tumugtog, may maganda ang boses, may magaling magsulat. So, iba-iba po tayo ng talent. Amen? Pero naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay may talento. Meron pong mga guro, may mga manunugtog, may preacher, at meron pong iba't ibang pinagkaloob sa atin. Pero sabi nga, iba-iba man po yung mga pinagkatiwala sa atin, ngunit sa bawat Hello. Okay. Sa bawat ibinigay at ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, lagi po natin dapat siyang i-glorify. Amen? Halimbawa po, estudyante ka pa. Paano ko ba mag-glorify ang Lord kung estudyante pa ako? Wala akong pera. Hindi ako makakatulong sa mga mahihirap. Hindi ako makakapagbigay sa mga namamalimos. Hindi ako makakapag-donate kapag may baha, may bagyo, kasi estudyante pa ako. Pero sabi nga, if you are a student, then mag-aral kang mabuti. Kung estudyante ka pa, mag-aral kang mabuti. Huwag kang mag-cheat. Amen? Huwag kang mandaya kapag may exam. Huwag mong hayaan na gumawa ka ng mali para lang pumasa. Amen? Kasi sa ginagawa mo na yon, kung nag-aaral ka ng mabuti, kung hindi ka nag-cheat kapag may exam, kapag hindi mo ginagawa yung mga masasamang bagay sa eskwelahan at maging sa labas ng eskwelahan, then nag-glorify ang Lord sa buhay mo. Amen? Hindi mo naman kailangan tumulong sa 100 tao. Hindi mo kailangan mag-donate ng mga bagay just to glorify the Lord. Kung estudyante ka pa, mag-aral kang mabuti, then mag-glorify na ang Lord sa buhay mo. Amen? At kung sabi nga, kapag nagtatrabaho ka, then use your work to glorify the Lord. Huwag kang maging reklamador. Yung simple pong hindi pagiging reklamador, nag-glorify na ang Lord. Huwag kang maging tamad, nag-glorify ang Lord. And you can share the gospel to your co-workers, nag-glorify ang Lord. Amen? Gawin mo yung trabaho mo ng buong puso, nag-glorify na ang Lord sa pamamagitan ng trabaho mo. Amen? Hindi mo kailangang sumahod ng 100,000 or million just to glorify the Lord. Yung simpleng pagiging mabuting empleyado, nag-glorify ang Lord. And if you are a mom and dad, then you can also glorify the Lord. Paano po? Sa pamamagitan ng pagiging mabuting magulang. Sa pamamagitan ng pagiging huwarang magulang. Yung nakikita lang nila na nagpe-pray ka, na nakikita nilang nagbabasa ka ng Bible, mag-glorify ang Lord kasi nakikita ng mga anak mo, ay si mama, si papa, si tatay, si nanay, nagpapagamit sa Diyos. Amen? Nagsisik siya for more for Jesus. Amen? Yung pagiging example mo lang sa mga anak mo, then nag-glorify ang Lord. Sabi nga, ang pagiging mabuting magulang, yung pagiging
yung ginagawa mo lang yung the best mo para maging mabuting magulang, nag-glorify ang Lord. At kung anak ka naman, or hindi ka pa nag-aaral, or tapos ka na mag-aral, wala kang work, pwede pa rin mag-glorify ang Lord sa buhay mo sa pamagitan ng pagiging mabuti at magiging mapagmahal na anak. Amen? Sabi nga, maliit o malaki man yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, pwedeng mag-glorify ang Lord. Diba? Pwede mong mag-glorify ang Lord sa pamamagitan ng work, sa pamamagitan ng pagiging magulang, pagiging anak, at pagiging estudyante, o kung ano man po ang pinagkaloob sa atin ng Lord. Sa mga simpleng bagay, akala natin wala lang, pero kapag ginagawa mo yung kabutihan, kapag ginagawa mo yung mabuti para sa Lord, then nag-glorify ang Lord. Amen? So what I'm saying is, ano man po ang sitwasyon natin, ano man yung pinagkatiwala sa iyo ng Lord, you can glorify the Lord through it. Amen? So, sabi nga, when we are investing in God's kingdom, we should glorify the Lord. We should not glorify ourselves, but the Lord. So, as conclusion po, sabi po dito, ito po ay by Camille. So, sabi po, don't let your investment be limited to this earth. Rather, invest in God's kingdom. Amen? Huwag po nating hayaan na yung investment natin ay hanggang dito lang sa mundo. Amen? Kailangan po, we should start, invest in God's kingdom. Amen? Purihin po ang Diyos. Isa nga po muling malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Sige po, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we glorify you, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, na naririto kami, Panginoon, nakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Father, sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, O Diyos, na binuhay mo, Panginoon, yung aming mga isipan, na patuloy, Lord, na mag-invest sa iyong kingdom, O God. That we should not invest, Lord, here in this earth, Panginoon, but rather, O God, we should invest in your kingdom, Panginoon. Salamat, O Lord, na tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat, Father, na nandun, O God, yung kabutihan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagsama, Panginoon, sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, na nandun, Father, yung kalwalhatian na nagmumula sa iyo, O God. Salamat, O Diyos. Dalangin namin, Father, yung mga nasa live stream, Panginoon, patuloy nyo silang pagpalain, O God. Patuloy nyo silang ingatan. Continue to bless them, O God. Continue to speak to them, Father. Lord, patuloy, Lord, na iparealize nyo sa kanila, Panginoon, that we should start investing in your kingdom, Father. Lord, maging yung mga kapatid namin na naririto, Panginoon, patuloy, Lord, na bigyan mo sila, Panginoon, ng puso, O God, na handang magpagamit sa iyo, O God. Salamat, O Diyos, na patuloy, Lord, na open their hearts for your kingdom, O God. Open their minds, Panginoon, to invest in your kingdom, O Lord. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ang buhay ng bawat isa ay pinagpala mo. Salamat, Panginoon, na nandito yung kabutihan, O God, na nararanasan namin, Panginoon. Salamat, Father, sa pamilya na regalo mo. Salamat, Panginoon, sa buhay na regalo mo. Salamat, Father, sa mga trabaho na regalo mo. Salamat, O Diyos, na ang bawat kabataan dito, Panginoon, ay nakakapag-aral, Father. Salamat, O Diyos, na nandun, Panginoon, yung pagsama mo sa aming mga buhay. At Lord, dalangin ko, Father, na anuman po ang kanilang mga ginagawa, anuman po, Panginoon, yung mga desisyon nila sa kanilang mga buhay, Lord, dalangin ko, Father, na patuloy, Lord, na ikaw ang siyang mag-glorify nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat, O Lord, na lahat, Panginoon, ng aming gagawin, O God. Lord, we are going to do it for you, O Lord. We are going to do it for your kingdom, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, maging, Panginoon, dalangin namin, Father, yung mga may sakit, O God. Lord, patuloy na kagalingan ang siyang iparanas mo sa kanilang mga buhay. Lord, continue to touch them, O God. Heal them, Father, in Jesus' name, they were healed right now in Jesus' name, O God. Salamat, Panginoon. At nandun, Father, yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga answered prayer, O God. Salamat, Panginoon, na
Alam namin, Father, na ngayong oras na to, Panginoon, ay may tinutugon ka na panalangin ng buhay ng bawat isa. Salamat, O God, sa provision, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord. Salamat, Father, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. At Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy, Lord, na ikaw ang siyang manguna sa aming mga buhay. Lord, we speak, O God, provision upon provision, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo. We speak, O God, blessing upon blessing, Panginoon, sa buhay ng mga anak mo. We speak revival, Panginoon. Yes, O Jesus, we speak, O God, a revival, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, yung mga nanghihina, muli mong palalakasin, Panginoon. Lord, yung mga nagkakaroon ng problema, bibigyan mo sila, Panginoon, ng pag-asa. Lord, yung mga nahihirapan, bibigyan mo sila, Panginoon, ng kaginhawahan, Father. Salamat, 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 O Lord. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, napakadakila mo. Laging ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin, Father. Salamat, salamat, O Lord, na nandun, Father, na kami ay nagtagumpay sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na mananagumpay. At alam namin, Father, na lahat, Panginoon, ng aming tatahakin, nandun, O Diyos, na kami ipapanalo mo, Panginoon. Dahil, Lord, alam namin, Father, kapag kami may Kristo sa buhay, O God, wala kaming talo, O Diyos. Salamat, 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 Father. Alam ko, Panginoon, na ang iyong mga anak ay victorious, O Jesus. They are going to experience victory upon victory sa kanilang mga buhay. Salamat, salamat, Lord. Laging ikaw, Panginoon, ang siyang aming dadakilain. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming sasambahin. Kaya naman, Lord, laging sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. And everybody say, Amen!